Thank you. Salamat po. Bago tayo magsimula, gusto ko lang bumati at magpasalamat sa mga tumulong para magkaroon tayo ng meeting ngayong hapon ito. Binabati ko at nagpapasalamat kay Santi Santillan ng Guitarist and Band ng San Isidro. Maraming salamat, Santi. Si Elvira Abukay ng Sitio San Roque. Elvira. Okay. Gusto pa kayo. Si Rick de la Cruz, coordinator ng Barangay San Isidro. Rick. At ang ating overall coordinator na si Boy Reyes. Si Boy Reyes. Magandang hapon ulit sa inyo. Una-una, ako'y nagpapasalamat sapagkat linggong-linggo ay nandito kayo. Kadalasan, ang mga tao pag-linggo nagpapahinga, di ba? Pero nandito kayo para makinig sa aking ulat sa bayan. Ang ulat sa bayan ay aking pinipresenta para malaman ng mga tao kung ano ang tungkol sa tinatawag kong responsableng gobyerno. Pero siyempre, marami yung magtatanong, bakit ba ang congressman ng 1st District ng Parañaque, ng 2nd District pala ng Parañaque, ay nagbibigay ng ulat sa mga taga-1st District? Una, simple ho ang sagot dyan. Una, si Congressman Goles ay hindi naiiba sa mga taga-1st District. Alam niyo yan. Sapagkat ako po, salamat. Ako ay nagsilbi sa inyo ng 9 na taon, 3 termino. Una ako nahalal, naalala nyo, noong 1992. At ako ay mahalal, landslide ang panalo ko. At ang isa sa mga barangay na nagbigay ng napalaking landslide na panalo sa akin ay ang Barangay San Isidro. Kaya malaki ang utang na loob ko sa inyo. Hanggang ngayon, hindi ako titigil ng pagpasalamat sa inyo. Kung hindi sa inyo, hindi naging congressman si Roy Logoles noong 1992. Thank you sa mga barangay San Isidro. At naalala nyo, nung ako ay inyong congressman, madalas kong mabisita sa inyo. Kahit na yung San Roque, madalas kong puntahan yung San Roque. Si Mrs. Henyo. Kumusta si Mrs. Henyo? Malakas pa? Malakas pa rin. No? Nakita ko siya, naglalakad ako, nakita ko siya. Kaya nagulat ako na ang haba ng panahon na magkakilala kami, malakas pa rin. At yung iba-ibang lugar na Vitales, pinupuntahan ko yan, doon sa Fatima, sa Nazareth, Silverio, Santos Compound, Matando, yung mga lugar yan, madalas kong bisitahin. At marami ako naging project dyan. Naalala nyo, yung pagpapasimento ng mga kalye. Pangalawa, alam nyo, ang congressman ay hindi lamang pang distrito ang trabaho. Kung talagang ginagawa ng congressman ang kanyang trabaho ng tama, marami sa kanyang ginagawa ay hindi lamang para sa kanyang distrito, kundi para sa lahat. Hindi lang para sa syudad, kundi para sa buong Pilipinas. At mamaya, mas lalo nyo maintindihan kung hindi ko sabihin kung nakita nyo ang aking mga proyekto. Kaya ngayon, sisimulan ko na ang ulat sa bayan at bilang pasimula, ako'y nag-iimbita sa inyo na halina sa mundo ng responsableng gobyerno. Ano ba ang responsableng gobyerno? Ang mundo ng responsableng gobyerno, yan ipapaliwanag ko. Ito yung mundo na parating inaayos, parating pinapaganda, yung mga kapaligiran, eskwelahan, yung mga kalye, paglinis ng creek, pagpapatayo ng mga struktura na kailangan ng mga tao, tungkol sa kalusugan, tungkol sa napakaraming mga tulong na pang-araw-araw, at siyempre, yung tungkol sa legislation, yung paggawa ng batas. Ulat sa bayan. Ang isang talagang favorite ko na litrato, ito. Itong litratong ito, kinuha doon sa District 1 sa Barangay San Dionisio, doon sa Lim Compound. Natutuwa ko dito, ha? Alam niyo yung lugar na yan, natutuwa ko dito kasi ang daming bata sinusundan ako ng mga bata din, isang katerpang bata ang sumusunod sa akin na hindi naman ako artista, hindi naman ako nagmumudbud na kung ano, pero sunod sila na sunod. Dati 3, 4 hanggang dumami ng dumami. Panurin niyo po ito, hindi lang yan yung mga pagkakataon na ang mga bata ay sumusunod sa akin. Panurin niyo po ito. Dami yun, no? Sayang, hindi pwede pa-rehistro yung mga bata. Ito pa po.
si Bong Revilla, no? Hindi Ramon Revilla, ha? Ayos pa po. Diba? Lumulundag pa. Ito, bata ito, pero hindi taga Paranaque ito. Ito, bata doon sa Romblon. Ako yan, nung bata pa ako sa Romblon. Diyan kami galing, katulad ng marami sa inyo, galing ng probinsya. Ito yung tinitirhan ko sa Romblon. Tingnan nyo, simpleng lugar lamang, gawa sa kawayan. Doon kami nakatira. Simple ang buhay namin, yung mga magulang ko, parang public school teachers. Ang pangalan ko, Roylo, dahil yung nanay ko taga Romblon, yung tatay ko taga Iloilo. Pinagsama yung pangalan Romblon, Iloilo. Yan ang ibig sabihin ng Roylo. Pero alam nyo, tingnan nyo yung itsura ko rito, medyo malnuris ng konti, mahirap ang buhay doon sa Romblon. Pero hindi kami nagtagal sa Romblon sapagkat nagpasya yung mga magulang ko na lumipat kami para maghanap ng bagong kapalaran. Lumipat kami ng Quezon City. Tumira sa isang low-cost government housing project doon sa Project 3. Ito yung bahay namin. Yung kalahati lang dyan ang bahay namin. Yung bahay doon parang kahon, may bintang, may bubong, walang kesame. Yung kalye, tingnan nyo, lupa. Ito ang bakuran namin. Para sa mga nagtataka kung bakit parang sanay na sanay ako sa mga lugar na medyo masikip, maraming tao, maraming sampayan, sapagkat sa ganyan lugar ako lumaki. Ito, ang lugar namin, ito bakuran namin. Ito nanay ko, ito yung mga sampay namin, ito yung mga sira-sira mga bakod. Kalahati lang dyan ang bahay namin kasi duplex yung mga bahay doon. Ito naman, pinapakita ko sa inyo, medyo malaki na ako rito, no? Pero tingnan nyo yung kali namin. Halos 10 taon na kami doon, ang dami namin politiko nilapitan, pero ang kali namin lupa pa rin. Alam ko kung paano mabuhay sa isang lugar na pag umuulan, maputik. Pag maaraw, maalikabok. Alam ko yan, naranasan ko yan. Ito yung eskwelahan namin, elementary school. Bahay lang ito na kinonvert, ginawang eskwelahan. Temporary lang daw, pero nagtagal kami dyan. Tingnan ito mga batang ito, karamihan galing sa mga pamilyang mahihirap. Formal na class picture ito, pero ang daming bata dito. Ang iba nakabakya, iba nakasinelas lamang. Ito ang high school namin, Quirino High School. Gawa sa kahoy yung eskwelahan, yung mga bintana, medyo sira-sira ng konti, pero kahit paano nakaraos kami kahit na hindi maganda yung aming eskwelahan. Alam nyo, ngayon, galing sa isang mahirap na pamilya, galing sa isang maliit at mahirap na probinsya, Romblon, andito na ako ngayon, nakatayo sa harapan ninyo. Hindi ako anak mayaman, thank you. Hindi ako anak mayaman, pero nakaangat sa buhay. Paano ko nagawa yan? Sa pamamagitan ng edukasyon. Sineryoso ko ang edukasyon. Kaya nga, pag-graduate ko ng high school, ang pinili kong eskwelahan para mag-college, UP. Pinakamahusay na eskwelahan noon at hanggang ngayon. Kaya sabi ko, kailangan dyan ako mag-aral, yung magaling na eskwelahan. Kumuha ko ng AB Political Science at naging miyembro ng UP Debating Team. Kahit na pa lang, nakikipag-debate na ako, estudyante pa lamang. Kaya ngayon, nagagamit ko yung karanasan na yan sa aking pakikipag-debate sa Kamara de Representantes. Pero hindi ako gumraduate sa UP. Kasi talagang ambisyon ko na makapasok sa PMA, maging miyembro ng military. Kumuha ako ng entrance exam. Ang daming kumuha dyan, libo-libo. Silwerte ako, number 2 ako sa entrance exam. Kaya madali ako matanggap sa PMA.
Naging plebo ko ron, naging kadete. Tignan niyo yung tsura ko ng kadete, dumaan kami sa hirap. Talagang alam niyo naman buhay ng mga kadete, kakalampagin ka ng mga upperclassmen. Kung ano-ano pagkagawa sa'yo, pahirapan ka. Pero tiniis namin yan. Ayun, nakayayan kami ng gusto. Pero hindi rin ako gumraduate ng PMA. Kasi tinasan ko yung aking ambisyon. Nag-apply ako at natanggap sa isa sa pinakabantog at pinakasikat na akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy, Annapolis. Isipin nyo, ang Annapolis, isa sa mga pinaka-top 10, no? Pagdating sa engineering, pagdating sa mathematics, natanggap ako. Ito ang Annapolis. Ito yung mga building doon. Yung mga building na yan, hindi yung mga palasyo. Baka kalahin nyo, palasyo yan. Ang ganda, di ba? Yan ang dormitorio namin. Diyan kami nakatira. Diyan kami natutulog. Nag-aaral kami. Ito ang litrato ko nung ako ay kadete doon sa Annapolis. Kumuha ko ng BS, major in mathematics. At sinuwerte, parating nasa superintendent's list, scholar, habang nandun sa Annapolis. Ito ang mga litrato ko nung mapili ako na company commander. Biruin nyo, naging leader ako ng company. Ako lamang ang hindi Amerikano sa company, pero ginawa akong company commander. Ito ang litrato ko, andito yung mga assistant ko, pareho mga Amerikano na puti. Ito naman ang lobby ng aming dormitoryo. Tignan nyo, napakaganda, para talagang palasyo, dahil pa ang Malacanang, talo pa ang Malacanang. Alam nyo, nung tuwing dadaan ako dito, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, wow, talagang ang hirap paniwalaan na ang isang bata na galing sa Romblon makatungtong sa ganitong klaseng lugar na napakaganda. Ito naman ang view galing sa taas ng aming dormitoryo. Ito ang view ng mga buildings namin, yung academic buildings. Diyan kami nag-aaral, diyan kami nagkaklase. Ito ang aming chapel. Chapel ang tawag dyan, no? Naval Academy Chapel. Pero tingnan nyo, ubod ng laki. Ito ang loob ng aming Naval Academy Chapel. At ito ang view galing sa dagat, nasa tabi ng dagat ng Annapolis. Ito ang aming academic buildings. Ito ang dormitorio, andun yung aming simbahan, yung chapel namin. At ito ang view galing sa taas din. Gymnasium, academic buildings, dormitorio, parade grounds, napakaganda. Alam nyo, itong lugar na ito, dinadayo ng mga turista. Sapagkat talaga napakaganda ng lugar. Sana makarating kayo dito. Dumating araw, makarating pa. Para makita nyo kung gaano maganda. Ito ang aming lugar. Ito ang parada namin. Ito, habang nagpaparada kami. Nung nandun ako, nag-training ako ng airborne, yung lumulundag sa aeroplano. Pinili kong gawin yan, voluntaryo, kasi gusto kong masubukan hanggang saan aabot yung lakas ng aking loob. Kasi siyempre, para lumundag ng aeroplano, kailangan malakas ang loob mo, no? Pumasa naman ako, nakalundag ako ng aeroplano, nakalundag ng helicopter. Kaya naging trained na airborne parachutist. At habang ako nandun, ang pinili kong sport, hindi volleyball, hindi tennis, hindi golf, kundi boxing, pasagan ng mukha. At doon nakipagpasagan ako ng mukha sa lahat ng klaseng Amerikano. Karamihan mga puti, yung iba itim, yung iba dilaw, yung iba kaymanggi. Andun ako yung sa pinakakaliwa. Ako yan. At doon, nag-boxing ako ng 4 na taon. Nasa loob ng 4 na taon, minsan hindi ako natalo. Ako'y naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon dito sa Annapolis. Kaya sinuwerte tayo ng gusto. At ang isa sa mga nakalabang ko ay si Charlie Bolden, isang itim na boksingero. Andun siya, naka-dark na damit yan, no? Alam mo, pinapakita ko ito si Charlie Bolden. Kasi si Charlie Bolden ngayon, sikat na tao na sa Amerika. Ito na siya ngayon. Yan, naging Major General sa US Marines. At ngayon ay inappoint ni President Obama na maging pinuno administrador ng National Aeronautics Space Administration, NASA. Yan yung nagpapadala ng mga astronauts, mga satellite, mga rocket ship, at mga space shuttle. Sipin nyo siya ngayon ang pinuno ron. Sikat na si Charlie Bolden sa Amerika. Pero alam nyo, kahit nasikat siya sa Amerika, meron isang yugto sa buhay na hindi niya makakalimutan. At yan, nung makalaban niya ang isang Pinoy na boksingero na tumalo sa kanya, walang iba ngayon, congressman na ng 2nd District ng Parañaque, Roy Rogoles. Salamat po. Ngayon, baka meron magtatanong. Si Kuya, baka magtanong. Congressman, alam namin, marunong ka mag-boxing, pero noon yun, baka ngayon nilaos ka na dahil mahabang panahon na. Para makita nyo kung pwede pa rin o hindi, si Roy Rogoles pagdating sa boxing, panoorin niyo po yung aking pag-iensayo dito at kayo magsabi kung kaya ko pa o hindi. Panoorin niyo po. Ready? Go.
Ano sa tingin nyo? Kaya pa o hindi? Baka meron pong gusto sububok. Baka meron gusto sububok sa inyo. Tatang, baka gusto nyo subukan. Biro lang po, biro lang po. Tayo po ay mapayapang tao. Nagbibiro lang tayo. Hindi po ako violenteng tao. Hindi ako nananampal ng babae, hindi ako nananadyak ng tao. Mabait po tayo. Pero ito sasabihin ko sa inyo. Pero kung kakailanganin, lalo na para ipagtanggol kayo, si Roy Logoles po handang makipagpasagan ng mukha kanina man. Pero alam niyo, kami magkakapatid, tatlong lalaki magkakapatid. Hindi lang ako nakaangat sa buhay. Lahat kami nakaangat sa buhay. Isipin niyo, simple ang pinanggalingan, Romblon, low-cost government housing project. Ito kami. Yung kapatid ko, yung nasa kaliwa, pinakabata sa amin, gumraduate ng Philippine Military Academy, PMA, class of 1979. At ngayon, hindi siya nagtagal sa military, ngayon negosyante na siya sa Amerika. Pero yung kanyang mga kaklase, sikat na ngayon sa military. Yung isa, chief of staff ng AFP, si General Oban. Yung isa, naging commanding general ng Philippine Army, si General Ortiz. Pero ang talaga sumikat sa amin, yung kapatid ko isa, ito si Ferdinand Goles. Gumraduate ng PMA class of 1976. Nakaabot ng pinakamataas na ranggo sa Philippine Navy. Naging Vice Admiral, naging Flag Officer in Command. Isipin nyo, tatlong mga dati batang kali sa Project 3, galing ng Romblon, nakaabot ng mataas na lugar sa buhay. Paano nagawa? Sa pamagitan ng pagiging seryoso, pag-aaral. Pag-graduate ko galing sa Amerika, umuwi ako rito at pinagpatuloy ko yung aking pag-aaral. Bumalik ako ng UP, kumuha ng Master in Business Administration, MBA, tungkol sa management ito. At dito, gumraduate ako ng valedictorian #1 doon sa UP. Una ang nakilala ng maraming tao, doon ako ay ma-appoint na Postmaster General, namuno ng Post Office. Marami sa inyo nakakaalala dyan. Ang Post Office, isa sa pinakamalaking ahensya ng ating pamahalaan. Tingnan niyo ang opisina ko noon. Ito, ang laking building doon sa Liwasang Bonifacio. Ang ating City Hall, malaking opisina yan. 4,000 ang mga tao. Ang Post Office, 20,000 ang mga tauhan. Kaya napakalaki. At dito talaga nahasa yung aking karanasan pagdating sa pagiging executive, pagiging manager, pagiging administrator. At nagustuhan naman ng mga tao ang aking pagtatrabaho sapagkat ako'y nabigyan ng award. 10 Outstanding Young Men Award, TOYM, noong aking panahon. Nagsilbi rin ako sa Red Cross. At dito na-train tayo sa disaster management, pamamahala pag merong kalamidad. Alam niyo, importante ito sa sino ba mga leader, yung disaster management. Bakit? Kasi ang Pilipinas, ang dami mga disaster na nangyayari, kalamidad. May lindol, may bagyo, may baha, may sunog. Kaya, nung nagkaroon ng lindol sa Baguio, ako ang namuno ng Red Cross team doon. Ito ang litrato ko, namumuno. Anong ginawa namin? Pinasok namin yung mga building na nagbagsakan doon para kunin yung mga naipit doon, para kunin yung mga bangkay ng mga tao. Nung magkaroon naman ng December 1989 coup attempt, nung nagbakbakan yung mga rebelding sundalo at mga sundalo ng gobyerno, panahon ni President Cory noon, nagsimula din banda sa may Coastal Road, natuloy yung bakbakan sa Camp Aguinaldo hanggang sumipat sa Makati. Maraming sundalo, mga sibilan na namatay, mahigit 100. Ako rin ang namuno ng team ng Red Cross at pinuntahan namin yung lugar na mayroong bakbakan. Doon, kinuha namin yung mga sundalo na sugatan para madala sila sa ospital. Kinuha namin yung mga bangkay ng mga sundalo na napatay. Nagustuhan rin ng mga tao ang aking paglilingkod rito sapagkat siyempre nga naman nakita nila na talagang pumasok kami sa lugar na delikado habang nagpuputukan. Nakatanggap ako ng Bayani Gold Medal Award for bravery in the face of gunfire noong panahon na yun. At ako'y gumraduate rin ng mga ibang mga kurso tungkol sa crisis management. Halimbawa, nakatapos ako ng crisis management course sa United Kingdom, Emergency Planning College ng United Kingdom o UK. Gumraduate din ako ng mga iba-ibang mga workshop at seminar. Doon naman sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. Tungkol naman sa crisis management pa rin at tungkol sa police administration. Dahilan sa karanasan ito, tuwing merong kalamidad, madalas ako'y nandoon sapagkat yan ang training namin sa Red Cross. Halimbawa, nagkaroon ng sunog sa Bumbursa doon sa Barangay Santo Niño. Nandun kami.
Maapoy pa, nandun na kami. Nagtayo kami ng mga emergency shelter, nagbigay ng mga relief goods, at tapos nagbigay ng pagkain araw-araw para sa mga nasunugan. Ganun din ang nagkasunog sa Lorenzana, Barangay San Dionisio, sa Tomas Claudio, Barangay Baclaran, sa Seaside, Barangay Tambo, sa Ontiveros Compound, Barangay San Antonio, Greenville, Port State, Barangay San Antonio, Fortunato Village sa May Manggahan, at nagkaroon ng sunog sa Libho, Barangay Santo Niño at Barangay Munwok. At nung bumagyo, yung Typhoon Pedring, kasi kasama din sa training namin yan, kahit na bumabagyo, lumabas ako para tingnan yung kalagayan ng mga tao na maaaring masalanta ng bagyo. Kilala niyo yung lugar? Sa banda? Oo. Ito naman sa Cherry East, sa Barangay San Valley. Nagkasunog din dyan. Ganoon din ang aming ginawa. Ako'y napili rin na maging governor ng Management Association of the Philippines sapagkat ito ang asosasyon na mga miyembro ay pawang mga managers. Kaya pinili nila ako na kapwa manager nila. Ako naging board member din sa loob ng 4 na taon sa isa sa pinakasikat na ospital sa Pilipinas ngayon, ang St. Luke's Medical Center. Kaya bilang isang naging board member, kabisado ko kung paano patakbuhin ang isang ospital, paano baguhin, paano pagandahin ang pagtatakbo ng isang ospital. Alam niyo kung saan ito St. Luke's Medical Center, no? Sino nasa St. Luke's Medical Center ngayon? Ayun, si GMA. Ito siya ngayon. No, ako'y matapos yung aking 3 termino bilang congressman ng Lone District ng Parañaque, nalagay ako sa cabinet, naging cabinet member. At habang doon, naging crisis manager din ako sa mga ilang krisis na dumaan doon sa Malacanang at sa ating bansa. Ito ang litrato doon sa isang crisis management meeting doon sa Malacanang, at doon ang dating Presidente Cory, dating Presidente Ramos, at noon Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At dito, sa aking posisyon na ito, nakadaupang palad ko ang ilang taong sikat sa buong mundo. Halimbawa, si Secretary of State Colin Powell ng Amerika, si National Security Advisor ng White House, Condoleezza Rice, Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand, Thaksin Shinawatra, Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf, Presidente ng China, Hu Jintao, Presidente noon ng Indonesia, Megawati Sukarno Putri, at Presidente ng Amerika, si President Bush. Si Presidente Bush, 3 beses ko na nakita, nakadaupang palad, sapagkat noong panahon na yun, madalas mag-meeting ang Amerika at Pilipinas dahil sa krisis ng terorismo, yung Abu Sayyaf, at marami pang mga problema. Ito naman, isa pang crisis management meeting sa Malacanang din. Andun din si dati Presidente Cory, dati Presidente Ramos, at ngayon, Presidente, at noon, Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At doon na ako bilang tagapamahala ng crisis management. At siyempre ngayon, ang ating nakakadaupang palad, ang ating Presidente Pinoy Aquino. Ito, kinuha itong litratong ito nung magkaroon ng meeting sa Kamara ng Representantes pagkatapos sa kanyang SONA noong July 25. Nagpatawag siya ng ilang kongresista para makausap tungkol sa kanyang legislative program at isa ako sa pinalad na kanyang maka-meeting. Ito naman, Malacanang Independence Day. Nung unang-unang pagdating ni Presidente Aquino sa Malacanang, matapos ang kanyang inaugurasyon sa Luneta, ito naman, meeting ng Liberal Party. Member ako ng Liberal Party. Nagkaroon ng maliit na meeting. Nandun si Mayor Lim, si Speaker Belmonte, andun ako, at andun si Presidente Aquino. Ito naman, nung binasbasan yung bago nating barko, yung BRP Gregorio del Pilar ng Philippine Navy. Isa ako sa mga naimbita, ako lamang ang kongresista na naimbita dito, at dito nagkikintohan kami, medyo masaya ang Presidente sapagkat pinag-uusapan namin ang tungkol sa pag-modernize ng ating Philippine Navy at ng Armed Forces. Ito yung bagong vapor, Gregorio del Pilar, at ito yung mga litrato habang nag-i-inspect kami. Ito pa, at ito pa rin. Nagkaroon ng meeting
pagdating sa isang opisina ng isang malaking negosyante, andun si dating Presidente Erap, dating Presidente Ramos, at Presidente Pinoy Aquino. Sabi ko, maganda itong grupo nito, kaya nagpakuha ko ng picture sa kanila. Napakaganda itong picture nito. Matapos ang aking pagsisilbi bilang cabinet member, tumakbo ulit ako bilang congressman at nabalik naman. Nanalo ulit noong 2004. Nagkaroon ng oath-taking sa Malacanang, sinamo ko yung aking anak na nahalal din bilang konsihal ng 2nd District ng Parañaque, si Konsihal Rico Goles. Ito yung oath-taking namin doon sa Malacanang. Ito ang record ko. 6 na termino na naging congressman ng Parañaque. 6 na termino, isa sa pinakamahabang paglilingkod, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Kamara de Representantes. Bibihira ang mga kongresista na nakabalik at nahalal ng 6 na beses. Ako'y tuwan-tuwa sapagkat katulad na sinabi ko kanina, una tayo nahalal noong 1992 at nanalo ng landslide sa Barangay San Isidro. Maraming salamat sa inyo. Nahalal ulit noong 1995, landslide pa rin, landslide din sa Barangay San Isidro. At 1998, nahalal din, landslide pa rin sa Barangay San Isidro. Kaya sinasabi ko sa inyo, pagdating sa inyong barangay, pagdating sa 1st District ng Parañaque, mula sa Barangay San Isidro hanggang doon sa Baclaran, hanggang sa Vitales, si Congressman Goles ang isa sa pinakamahabang panahon ng pagsisilbi sa inyo. 9 na taon, 6. Salamat po. Landslide po ulit. At ito naman, nung bumalik ako, naging 2nd District na. 2 na ang distrito. Balik ko. Nahalang tayo ulit noong 2004, 2007 at ito pinakaulit noong 2010 ng 2nd District ng Parañaque. At dito, pinapakita ko ngayon kung ano ang nilalaman, ano ang mga bahagi ng aking tinatawag na mundo ng responsableng gobyerno. Ano ang unang-una rito? Siyempre, katulad na sinabi ko, ako'y nakaranas kung paano kahirap mag-aral sa mga eskwelahan na kulang ang gamit. Kaya ito ang binigyan kong diin. Kinilala tayo dahil sa sunod-sunod na mga project natin ng mga school buildings na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings sa kasaysayan ng Parañaque. At hindi po ako ang nagsasabi niyan, kundi ang ating iginagalang na Mayor Jun Bernabe. Pakinggan po natin siya. So magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya pong may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Salamat po, Mayor Bernabe, sa inyong pakilala. Parapakan naman natin si Mayor Bernabe. Ito ang halimbawa ng mga eskwela natin pinagawa. Siguro iba sa inyo, kilala ito. Sino nag-aaral sa Parañaque National High School? Ayan, kilala nyo. Ito ang pinaka-main building ng Parañaque National High School. Yung kalahati dyan, naging proyekto ni Congressman Goles. At hindi lang yan, meron pang 3 building. Di ba yung tawag na Goles 1, Goles 2, Goles 3, Goles 4. Pinakamamalaking school building doon sa Parañaque National High School. At hanggang ngayon, yun pa rin ang pinakamalaki. At ngayon, sa 2nd District naman, yung Dr. Arcadio Santos National High School, yung dati mga 2-story, ngayon, pinataasan natin. At tingnan nyo, moderno ang mga buildings ng Dr. Arcadio Santos National High School. Makikita niyo, ibang-iba ang mga building. Tama ba yan? Ito pa, ang Dr. Arcadio Santos National High School, at ito yung pinakabagong building doon. Mga isang buwan lamang ito, binasbasan, nagkaroon ng blessing. At yung dating 1-story building sa San Agustin Elementary School, ito yung kawawa nung una ito. Kasi parang pang-probinsya ang dating. 1-story building gawa sa kahoy. Nung dumating ako, bumalik ako ng 2004. Yan, ginawa kong project talaga yan. Sunod-sunod yung mga school buildings pinagawa ko. Kaya yung dating 1-story building, nawala na lahat yan. At ito ang mga kapalit ng mga building. Ayan. Ito at ito pa. Moderno ba ang dating o hindi moderno? Moderno, di ba? Ngayon, itong San Agustin Elementary School ay kinikilala na isa sa pinakamodernong elementary school sa buong Metro Manila, marahil sa buong Pilipinas. At meron pang iba, San Antonio Elementary School, halos lahat ng building dyan, proyekto ni Congressman Goles. Ganon din sa F. Serrano Elementary School, sa Masville Elementary School, sa Parañaque National High School, Baclaran Annex. Itong Baclaran Elementary School Central,
Ito ang Baclaran Elementary School, Unit 2, mga project ni Congressman Goles. Yung Parañaque National High School, Donggalo, Annex. Ang napagawa ko mula noong July last year, 4 na school buildings at mula noong 2004, 32 na mga school buildings ang ating naipagawa. Salamat po. At katulad na sinabi ko rin na naranasan ko rin kung paano tumira sa isang lugar na kaawa-awa ang kalye. Maputik pag umuulan, maalikabok pag umaaraw. Kaya yan, sunod-sunod rin yung pinasimento natin mga kalye. At marami dyan. Doon sa Barangay San Isidro, yung Santos compound, yung Papa Pio, yung mga San Luis, yung mga kalye, doon sa Valley 2, ito ang mga kalye pinagawa natin mula noong July last year. Siyam ang ating napasimento. At mula noong 2004 hanggang 2011, 110 na mga kalye ang ating naipasimento. Napakarami po ang mga kalye. Thank you very much. Ito ang mga limbawa, pagpapaayos sa Sukat Road, iba pa mga kalye, Front Street sa Barangay Don Bosco. Kung kayo nagagaling na may banda San Isidro, pupunta ng San Antonio, pupunta doon sa Barangay Don Bosco, madadaanan nyo itong mahabang sementadong kalye na ito. Lopena Street sa loob ng Port State, Moonwalk Merville Access Road, yung Service Road, doon banda sa may Barangay Marcelo Green hanggang Merville, San Valley Drive, yung Service Road, doon sa Barangay San Martin de Porres, at iba pang mga kalye, marami pa itong mga kalye na ito, dito sa loob ng 2nd District ng Parañaque, kasama yung pagpapawiden ng Sukat Road na na-widen noong unang termino ko bilang congressman. Naalala nyo dati makipot ang Sukat Road. Binawiden ito noong first term ko bilang congressman. At ito, kilala nyo ito, Skyway Project. Ang Skyway Project, napakalaking infrastructure project. Unang nasimulan ito, nung mag-file ako ng tinatawag na Elevated South Superhighway Bill, panukalang batas. Kasi sumisigip na ang South Superhighway noon. Ano ang solusyon? Di mo pwedeng palaparin. Pag pinalapad mo, maraming building ang sisirain mo, di mo pwede. Kaya ang solusyon, magkaroon ng pakalawang palapag. Yun yung bill na aking pinail. Nung pinail ko yan, marami ang medyo nagtaka. Marami ang natawa. Dahil sabi niya, nakakatawa naman yung project na ni Congressman Goles. Second story ng superhighway. Pwede ba naman yan? Baka delikado yan, baka magastos yan, baka bumagsak yan at maraming masaktan. Mabuti na lamang at tayo sinuportahan ni Secretary Villar, ni Speaker de Venecia at nung bandang huli, si Presidente Ramos na siyang mismo ang nag-implement ng project na ito sa pamamagitan ng BOT. Kaya yung dating pangarap lamang, yung dating suntok sa buwan, ngayon, ito na. Tinuturing na pinakamalaking infrastructure project sa Pilipinas ngayon, ang Skyway Project. Alam niyo, natutuwa ako, mga 2 months ago, nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation. Nakita niya ako at sinabi niya, yan po si Congressman Goles. Siya ang nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa po na ako'y kinikilala dito. At ngayon, ito ang bago kong programa. Alam niyo, ako'y bata doon sa Project 3. Napupunta kami doon sa Ateneo. Malapit na sa amin yan eh. Halos walking distance. At doon, naglalaro kami ng basketball doon sa mga covered courts doon. Kaya, nung nandun kami, inggit na inggit kami. Sabi namin, wow, ang ganda ng covered court dito. Kahit na umuulan, pwede maglaro. Sana magkaroon kami ng ganitong covered court sa Project 3. Humiling kami sa mayor, sa congressman, sa mga konsehal, awa ng Diyos, walang nangyari. Kaya ito ang naging programa ko. Dahil alam ko kung gaano ka-importante ang covered court sa buhay ng mga tao. Kaya sinimulan ko ang isang programa nagpapagawa ng maraming covered courts. Pero may kaibahan. Sinabi ko sa district engineer, sabi ko, engineer, ang gusto kong bubong, yung katulad ng bubong na nakikita ko doon sa Disneyland, yung nakikita ko doon sa Ayala Town Center. Ang sabi ng district engineer, yan po yung polycarbonate roofing. Yan yung pinakamodernong bubong ngayon. Kaya lang, Congressman, medyo mahal po yan. Baka kulangin ang budget natin. Ang sabi ko sa kanya, kaya ang gagamitin natin sapagkat ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Kaya yan, ang aking ginawa. Ito ang polycarbonate roofing. Tingnan niyo po. Sa paggamit sa mga modernong mga bansa, Europa, bubong polycarbonate roofing. Middle East sa may Dubai, tingnan nyo, polycarbonate yan. Sa China, isang modernong bansa ngayon, yan, puro polycarbonate ang ginagamit ang mga bubong. Sa India, ganoon din.
Sa China, ito ang train station nila. Tingnan nyo, nakalagay ng polycarbonate. Ganun din. Sa Ayala Town Center at sa Ayala Town Center pa rin. At ngayon, sinimulan natin ito, sunod-sunod, yung pinagawa natin mga covered courts, ang tawag dito sa 2nd District ng Parañaque, Coliseum, at ngayon kinikilala na tayo na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Ito ang mga covered courts na pinagawa namin. Camellia Home sa Barangay Don Bosco. Phase 4 sa Barangay Marcelo Green. Sa Sampaloc sa Barangay BF Homes. At iba pang mga lugar. 4th State Elementary School, yung buong campus, merong bubong. Kaya yung mga magulang, hindi na nag-aalala na baka mabasa yung kanilang mga anak. Moonwalk National High School, San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, Sampaloc San Elementary School. At tingnan niyo po, ito ang China. Modernong bansa, ginagamit polycarbonate. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Pareho lang sila. Kung ano ang ginagamit sa isang moderno at makapagirihang bansa, ganun din ang ginagamit sa 2nd District ng Parañaque. Salamat po. Ito naman nasa India. Modernong bansa. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Sa Middle East, sa Dubai, ito ang ginagamit nila. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Ito ang listahan ng mga iba't ibang mga Coliseum natin na ipagawa. Coliseum number 1 hanggang Coliseum 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, at 51 to 60. Itong 58 to 59 tapos na yan. Kaya lang hindi pa tapos yung blessing, kaya hindi pa namin ilalagay yung pangalan. Yung pinakahuling na bless, yung number 60, yung sa Encia, sa BF Homes. Ito naman ang mapa ng Parañaque para makita nyo ang lokasyon ng iba't ibang mga Coliseum. Ito ang Barangay BF, San Antonio, andito tayo ngayon, Marcelo Green, Don Bosco, San Valley, Burville, Moonwalk, at San Martin de Porres. Kita nyo kung gaano karami yung mga Coliseum doon sa aming lugar. Kaya sa aming lugar, sa 2nd District ng Parañaque, pag mayroong mga event, at ito lahat nakikinabang dito, mula sa pinaka-senior hanggang sa pinaka-bata. Yung mga senior sa umaga, nag-exercise sila, palakad-lakad, hindi sila nag-aalala na baka ulanin sila. Sa hapon, sa tanghali, meron nagbabasketball, meron nagbabalibol. Sa gabi, andyan iba-ibang klaseng event. Meron kantahan, meron sayawan, may ballroom dancing, may binyagan, may kasalan, may party, may mga pabisa, at marami pang iba. Kaya sa amin, hindi kami nag-aalala kung uulanin yung lugar o hindi sapagkat merong bubong yung karamihan sa mga lugar. Ito ang dami ng mga covered courts na ipagawa natin mula noong July last year. Alam niyo, ang isang congressman, pag meron na pagawa mga 3-4 na covered courts, pinagmamalaki na niyan. Si Congressman Goles, hindi lang 3-4, 24 ang natapos. Meron pang 6 na nagawa na at naghihintay na lamang ng formal na blessing. Mula nung sinimula namin ito, 58 ang amin natapos at meron pang 11 na nakahanay na maaaring simulan ngayong buwang Nobyembre o kaya Disyembre at matatapos mga January, February next year. Pero hindi lang yan. Siyempre, alam niyo, ang mundo ng responsabling gobyerno, lahat ng mga pinaka-importanting bagay ay inaasikaso. Ilog, creek. Meron ba kayong creek sa lugar ninyo? Sa amin, siyempre, marami din. Ito ang desilting and riprapping project natin. Napaka-importante sapagkat ang isang creek, pag barado, pag marumi, maaaring magdulot ng sakit. Maaring magdulot ng baha. Ito ang isang halimbawa ng aming desilting and riprapping project doon sa isang creek sa Barangay Moonwalk, yung Donggalo Creek. Panoorin niyo po ito kung paano kami mag-operate ng riprapping at desilting. Paano kami
Ay, nakita nyo, hindi humano-mano, hindi tao-tao ang aming ginagawa. Gumagamit kami ng heavy equipment. Kasi talaga grabe yung tinatanggal na lupa para mapalalim yung creek dito. Kasi para lumalim ang creek, kailangan yan para hindi bumaha. Ito, doon sa Airport Village sa Barangay Moonwalk. Dati ito, bumabaha pag umulan. Nagkaroon ako ng 2 desilting and riprapping projects dyan. Binalikan ko yan pagkatapos ng ulan ng Typhoon Pedring. Yan, Typhoon Pedring ito ng kinunang litrato. Tingnan nyo, ang ganda ng daloy ng tubig ngayon. At marami pa ibang mga project. Donggalo Creek, doon sa Barangay Moonwalk. Ito, Donggalo Creek sa Barangay Moonwalk din. Donggalo Creek, tingnan nyo, mechanized talaga kami dito. Gumagamit kami ng heavy equipment. Sa Moonwalk Creek naman, sa Barangay Moonwalk Creek pa rin. Ito, malapit sa inyo, Sapang Buhaya. Ang ibang dito, dinadaanan, pupunta ito hanggang Green Heights. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung aming riprapping na ginagawa. Ito, sa Green Heights na ito. Pero kahit na hindi ko distrito ito magagawa rin namin yung lugar na ito. Kasi siyempre, mahirap na dito lamang ang riprapping. Ito naman ang sa Santa Catalina, sa Pambuhaya. Yung creek na ito, maabot sa inyo, sa first district ng Parañaque. Ito naman ang Villanueva Creek, ilan nyo yan? Umaabot ito sa inyong lugar hanggang sa San Deville. Villanueva Creek na dumadaan sa gitna ng UPS 5 at ng BF Home sa bandang El Grande area. Ito, napakalaking riprapping at desilting ito. Lahat ng mga para na ito ay nililinis. Ito, pinapatag ito at ito naman ay nililinis ng gusto. Siyam na riprapping and desilting project ang natapos natin mula noong July last year. At mula noong 2004, 31 riprapping and desilting projects ang ating natapos. Pero hindi pa kasama yung 3 na binigit ko kanina. Yung 3 na yun, malalaking project talaga yan. At yung 3 na yan, kahit 3 lang, mas malaki yan kaysa dito sa siyam. Ito pinapakita ko sa inyo. Hindi ko ito project, pero ito importanteng project para sa ating lahat. Marami sa atin makikinabang dito. Marami sa atin mabibigyan ng trabaho dito. Ito ang entertainment city doon sa reclamation area. Kung kayo mapunta sa may bandang Baclaran, makikita niyo rito, mayroong mga buildings na ginagawa doon. Malaking mga building. At marami nagtatanong, sino ba talaga nasa likuran nitong malaking project na ito? Ito ang master plan dyan, no? Para malaman natin, kasi marami nagbabanggit dito para malaman natin kung sino talaga nasa likuran dito, tingnan natin ang kasaysayan nitong Entertainment City project na ito. Noong September 18, 2008, sa utos ng Mayor John Bernabe, naglabas ng isang resolusyon na ang proponent ay si Konsehal Rico Goles, yung aking anak. At yung mga co-proponents ay lahat ng mga konsehal noong panahon na yan. Ang resolusyon nito ay nag-endorso ng Tourism Ecozone status nitong tinatawag na Manila Bay Tourism and Entertainment City doon sa reclamation area project ng Pagod. 2008, inaprubahan ng sanggunian. Ang ibig sabihin, ang opisyal na maaaring magsabi na siya ay merong kinalalaman at merong naitulong dito sa project na ito ay dapat yung mga opisyal na noon ay nakaupo na. Kung hindi ka nakaupo, hindi ka pwede magsabi na ikaw ay nakatulong dito. Tama ko ba yan? At lalo na, ang patunay dito, nagkaroon kami ng meeting sa Committee on Appropriations at kinausap namin yung mga pinuno ng PAGCOR August 2, 2011. Tinanong ko ang Chief Executive Officer ng PAGCOR na si Mr. Nagyat. Sabi ko sa kanya, Mr. Nagyat, yung pong mga buildings na ginagawa na malalaki dyan banda sa reclamation area, kailan ba na-aprubahan at napirmahan ang mga kontrata sa mga buildings na yan? Ang kanyang sagot, noong pang 2008. Kaya klaro. Kung ikaw ay hindi pa opisyal noong 2008, hindi ka pwede magsabi, may naitulong tayo dyan. Kung ikaw ay nahalal lamang noong 2010, medyo nahuli ka sapagkat noon ay ginagawa na. Kaya kung ako tatanungin nyo, ang siyang merong kredito dito, 99% ay walang iba kundi ang ating Mayor John Bernabe. Kaya kahit na wala siya rito, palakpakan natin si Mayor John Bernabe. Alam niyo, marami nakakapansin sa akin. Madalas makita ako dyan sa may Tropical, naglalakad sa may Fatima, sa may Nazareth.
paminsan-minsan napupunta sa inyong mga lugar. Dito sa Sukat, sa BF, sa Tramo, sa Baclaran, at marami pang mga lugar. Dito sa San Antonio, sa may Lower Barangay, madalas tayo mamasyal, sa may Santa Cecilia, sa may Fatima. Tuloy, may nagsasabi, Congressman, parati ka nasa kalye. Baka naman, hindi ka na pumapasok sa Kongreso. Ang sabi ko sa niya, hindi po. Alam mo, si Congressman Goles, dahil lang sa tinatawag na time management, nagiging dalawa ang katawan. Yung isang katawan, nandito sa Parañaque, lakad. Yung isang katawan, andun sa Kongreso, nagtatrabaho. Sapagkat ang patunay dyan, si Congressman Goles po, ilang taon na congressman. Nahalala ko noong 1992, pang-anim na termino ko na, pero di minsan si Congressman Goles hindi pa nag-absent sa sesyon sa Kamara de Representantes. 100% perfect attendance po ang aking records. Thank you. Maraming salamat po. At pero ito yung mga litrato habang ako'y nagtatrabaho. Minsan nakaupo, nakikinig ng mga nagtatalumpati, nakikipag-meeting sa mga leader ng Kamara. Ito nakatayo para magtanong. Ito nakatayo para magtalumpati. Ganyan ang trabaho ko sa plenaryo. Si Congressman Goles po ay hindi membro ng Committee de Silencio. Hindi katulad ng ilang congressmen na bago pa lamang marami na absent o kaya hindi nagsasalita. Malalaman niyo kung sino mga membro ng Committee de Silencio. Hindi niyo nababalitaan sa telebisyon. Hindi niyo naririnig sa radyo. Hindi niyo nababasa sa dyaryo na nagtatalakay na pamahagang malalaking issue. Yan yung mga Committee de Silencio na nagbubutas ng silya doon sa Kamara de Representantes. Pero siyempre, hindi lang pwedeng sasabihin na ikaw ay salita ng salita, pero ang tanong, yung pagsasalita mo, meron ba namang resulta yan? Siyempre, ang resulta importante, batas, di ba? Ang tawag sa amin, mambabatas. Bilang mambabatas, dapat meron kami ginagawang batas. Ito po ang mga nagawa natin mga batas. Ito yung mga pangunahin. Landmark laws na mga batas na may akda ang inyong lingkod. Una, isa sa pinakamalagang batas sa ating panahon, Climate Change Act of 2009. Ang climate change, madalas yung mabalitaan, global warming. Ang sabi nga nila, ito ay malaking panganib at panta sa ating sibilisasyon. Maaring uminit, global warming. Maaring pag uminit, baka bumagsak ang ating food production na magdulot ng kagutuman sa mga tao. Maaring kumalat yung mas maraming tropical diseases. Baka tumaas ang dagat. At pag tumaas ang dagat, baka lumubog yung mga bayan na nasa may coastal area. Kaya talagang malaking panganib ito na sagot natin dyan, yung Climate Change Act of 2009. Nung ito ay napirmahan na maging batas, malaking balita. Ayan, ito ang litrato. Tingnan nyo. Talagang pinagmamalaki ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Ito, front page nung ito ay maisabatas. International humanitarian law, importante lalo sa mga mahirap para ipagtanggol ang karapatang pantao sa mga abuso ng military at abuso ng pulis ang mayakda ang inyong lingkod. Philippine National Police Reform Act, reforma ng PNP. Siyempre lahat tayo gusto natin mahusay ang pagpapatakbo ng pulisya. Hindi nag-aabuso, efficient, epektibo. Ito ang layunin ng PNP Reform Act, Republic Act No. 8551. Philippine Coast Guard Act, Republic Act No. 9993. Lalo na sa mga kababayan natin na madalas magbiyahe sa dagat. Ito, importante ito, Coast Guard Act. Cityhood ng Parañaque. Dati tayo ay isang munisipalidad. Naging syudad sa visa ng Republic Act 8507 ang mayakda ang inyong lingkod. Senior Citizens Law. Naglabas ang Senior Citizens Law noong una. Nagbigay ng 20% discount para sa mga senior citizen. Pag magpunta kayo sa KFC, sa Tropical, sa Jollibee, sa McDo, sa Chowking, bibigyan kayo ng 20% discount sa mga butika. Kaya lang, biglang lumabas yung value added tax ng BIR. 12%, binawas yung 12%, doon sa 20%, naging 8% na lamang ang discount. Siyempre, nagreklamo yung mga senior citizen. Anong ginawa ng mga ilang kongresista, kasama po ang inyong lingkod, bilang co-author, nagtrabaho kami, at naglabas kami ng bagong batas, yung Expanded Senior Citizens Law, na ibinalik yung 20% na discount. Kaya masaya na naman ang ating mga senior citizen. Yan po ang isa sa mga kontribusyon ni Congressman Goles para sa mga senior citizen.
20% discount para sa mga senior citizen. Pero kung sakali na makasabay nyo ang inyong lingkod, Congressman Goles, dito sa KFC, doon sa Tropical, sa Jollibee, sa McDo, sa Chowking, hindi lamang 20% discount ang ibibigay sa senior citizen. 100% discount ang ibibigay. Sagot na ni Congressman Goles. Gagawin nyo lang. Ito po ang bahala. Thank you po. Kailangan lang patunayan nyo na kayo ay senior citizen. Education. Diba, sinabi ko sa inyo na importante para sa akin ang edukasyon. Kaya ito binigyan ko rin ng din. Pag sinabing edukasyon, hindi lamang yung pagpapaganda at pagtatayo ng mga school buildings. Importante din yung tulong ng gobyerno nasyonal sa pamamagitan ng nationalization. Nationalization. Ang unang na-nationalize na eskwelahan sa Parañaque, ang Parañaque